na aksidente lang daw, and then humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi. Sidong ina ni Rene na ito po ay isang aksidente. Meron nga daw pong pasa na nakita sa katawan ni Rene na ina ni Mr. Rene Baterbonia, abay hindi po siya sumasang-ayon sa mga isinagot ng kapulisan. Kaya naman siya po ay nagbigay ng kanyang statement at ito po yung sinabi sa kanya ng pulis sa investigasyon. Yun ang ating pag-uusapan, ano. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Sa gitna ng matinding pagdadalamhati ay patuloy na humihingi ng malinaw na sagot ang pamilya ni Rene Baterbonia, isa sa mga dalawang Ateneo basketball player na nasawi sa isang team building activity sa Dipakalaw, Aurora. Ang pagkamatay ni Rene ay isang batang atleta na puno ng pangarap at inaasahang magiging bahagi ng kinabukasan ng Ateneo basketball program ay nagdulot ng hindi lamang ng kalungkutan kundi pati ng maraming tanong mula sa kanyang pamilya at sa publiko. Kaya naman sa isang interview ng GMA News ay nagbigay po ng kanyang statement ito pong ang ina nitong si Mr. Rene. So panoorin po natin ang kanyang mga statement patungkol sa naging investigasyon ng pulis sa nasabing kaso. Let's watch this. Sinabi nila na aksidente lang daw, and then humingi din sila ng sorry sa akin. Pero yun, sabi ko, hindi may babalik yung sorry sa anak ko. Hindi na mabubuhay yung anak ko sa sorry nyo. Bigyan nyo lang ako ng clear na yung parang explanation na maano ko sa sarili ko, matanggap ko na aksidente lang talaga. Daw, yun nangyari. Tapos 30 minutes din po yung naahon daw yung anak ko, 30 minutes. So, and then nabalitaan nila ako is 1 hour pa. 1 hour pa nila ako nabalitaan. 1 hour, 4:30 kasi yung pagtawag nila sa akin. Tapos, nung nagtawag, messenger lang, sabi lang sa akin na ako po, si Coach Ipok. Then, yung anak mo po ay na-aksidente, si Rene, na-aksidente po siya, nalunod. Nakukulangan daw siya sa paliwanag ng Ateneo de Manila University. May kulang sa explanation nila. Pero, hintayin ko na lang muna yung ibang coaches na para ma-explain nila sa akin kung ano talaga ang nangyari. Yung mga info, kulang, and then kulang yung pag nila sa akin, parang pagpahibalo sa ako, ako mga parents, kulang. Kahapon binanggit ni Rovelyn Ito na mga which wala, sabi niya. And then, aksidente lang daw talaga yung nangyari. Tapos, sinabi ko lang sa kanila nga, aksidente yung nangyari dahil sa kakulangan nyo. Kasi, punta kayo dun, wala kayong rescuer, may medic daw sila, pero first aid lang, ganyan. And then, 30 to 20 minutes ang dito sa beds hanggang patungo sa ospital. Kasi siyempre, layo na. Then, sinabi nila na may mga coach naman daw na doon para magtulong sila para pero hindi daw talaga nila na-rescue na talaga. Aksidente lang daw talaga. Tinanong namin kanina, ko coach to coach kung ano ba. Sabi nila wala lang weights na nilagay sa mga players. paliwanag para Yan ang ilan sa mga statement na inilabas ng ina ni Mr. Rene, no? Ayon sa mga ulat, si Rene at ang kanyang teammate na si Divine Adlili ay nasawi matapos ang isang insidente sa dagat habang isinasagawa yung kanilang team building activity ng koponan. Agad itong naging usap-usapan sa buong bansa dahil sa pambirang kalungkutan ng pangyayari sa dami ng mga tanong na sumunod na pagkatapos nito. So, para sa isang ina, walang mas masakit kaysa mawalan ng anak. Ngunit para kay Rovelyn Baterbonia, hindi lamang pagkawala ang kanyang dinadala, kasabay ng kanyang pagluha, ang paghahanap ng mga sagot sa iba't ibang panayam at
nakasulat, malinaw ang kanyang mensahe na nais niyang malaman ang buong katotohanan sa likod na nangyari sa kanyang anak. Hindi sapat para sa kanya ang simpleng paliwanag na may aksidente nangyari. Nais niyang maunawaan ang bawat detalye ng mga huling oras ng buhay ni Rene. Natural lamang ang kanyang mga tanong, paano nangyari ang insidente, anong eksaktong naganap sa dagat, may sapat bang paghahanda, may sapat bang safety measure, at higit sa lahat, may paraan ba sana upang maiwasan ang trahedyang ito. Ang team building ay karaniwang bahagi ng paghahanda ng mga kupunan. Layunin nitong patibayin ng samahan, tiwala at disiplina ng mga manlalaro. Sa maraming pagkakataon, ang ganitong mga aktibidad ay nagiging mahalagang bahagi ng pagbubog ng karakter at pagkakaisa ng isang kupunan. Ngunit sa kasong ito, ang isang aktibidad na dapat sana'y nagpapalakas ng samahan ay nauwi sa pambansang trahedya. Sa halip na mga alaala ng pagkakaisa at dalawang pamilyang umuwi na may dalang matinding dalamhati. Dalawang kabataang puno ng pangarap ang hindi nakabalik ng kanilang mga tahanan at mula noon, hindi na nawala ang mga tanong. So base po sa kwento mo ng ina ni Mr. Rene na yung statement po sa kanila, isinabi na parang 30 minutes bago nalaman ng mga tao doon na nalunod sila at sila po'y inahon. And then ilang oras pa po yung binyahe nila bago sila makarating ng ospital. So hindi po malinaw kung sila po ba ay dead on arrival na sa hospital, doon pa lang sa dagat ay wala na ba silang buhay, or doon na ba sila sa ospital na nabawian ng buhay. Yun po yung ilan sa mga hinahanap pa ng sagot. Dahil nga parang sinasabi dito ng ina ni Mr. Rene na wala daw pong hindi raw sapat yung safety measures po nila para po mag-conduct ng team building. So meron po talagang tinatawag na reckless, no? Meron po tinatawag na kapabayaan doon po sa nasabing event na ito. So hindi lamang ang pamilya ni Rene ang naghahanap ng sagot, maging ang mga tagahanga ng basketball ng dating manlalaro, estudyante at karaniwang mamamayan ay naghihintay rin ng maliwanag na sagot. Kasi hindi po kumbinsido ang ina ni Rene na ito po ay isang aksidente. Naniniwala pa rin siya at pinaninindigan niya na meron pong foul play na naganap kasi sinasabi po at binabanggit dito ni Ma'am Shi, nung ina ni Mr. Rene, na meron nga daw pong pasa na nakita sa katawan ni Rene na nag-i-indicate na parang meron po silang ginamit na pang training. Sinasabi military training daw yon na nilalagyan ng weights sa paa, sa kamay, 'di ba, para talagang mas maging intense yung kanilang training during the company or during the team building. May mga humihiling po ng masusing investigasyon. May ilang mga nagtatanong kung sapat ba nga ang safety protocol na ipinatubad bago nagsimula ang aktibidad. Habang tumatagal at lumalawak ang discussion, hindi po lamang ito tungkol sa dalawang nasawing atleta. Naging usapin din ito sa kaligtasan ng sports program ng buong bansa. So, isa sa pinakamalagang bahagi anumang investigasyon ay ang pagtatag ng malinaw na timeline. Sa bawat minuto bago insidente, may mga detalyeng maaaring makatulong upang maunawaan ang kabuuan ng larawan. Sino ang huling nakakita kina Rene at Divine? Ano ang eksaktong kondisyon ng dagat ng mga oras na yon? At ano nga bang naging hakbang ng mga kasama nila nang mapansing may problema na? Gaano ba katagal bago na isagawa ang rescue effort? Ang mga natanong na ito ay hindi simpleng usosero lang. Mahalaga ang mga to upang maunawaan kung paano nangyari ang trahedya at kung ano-anong maaaring gawin upang hindi na ito maulit. So yun po yung nais na malaman po ng ina ni Mr. Rene, kasi parang sinasabi niya na meron pong tinatagong katotohanan behind this tragedy. Yun po yung gusto niyang mas imbestigahan. Kaya naman po gumagawa po ng investigasyon, no, ang gobyerno para po talagang panagutin kung sino ba talagang dapat na panagutin. Kasi according po sa mga netizen, dapat po daw ay magsalita at parang magbigay din po ng statement itong si Coach, si Tab Baldwin, para po talagang masabi niya kung ano ba yung kanyang kung ano ba talagang totoong nangyari. Kasi pero sa ngayon, sabi kasi ayaw munang humarap ni Mr. Tab, no, o nung coach dito po sa ina nitong si Mr. Rene, dahil nga mahirap pa rin para sa kanya.
So, yun nga po yung ilan sa mga ganap. Ano kaya ang magiging susunod na kabanata, no? Malulutas pa kaya ang kasong ito? Yun ang ating dapat abangan. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV, and Dareds channel. God bless everyone.